At dahil nga sunod-sunod na naman ang mga nganak ngayon ay di kami nga ay nagwalay ng 29 days old at 30 days old. Pinagsabay na nga namin ito para nga malinisan na agad itong paanakan. At kung dati ang aming mga biik ini-stay pa namin dito ng mga 4 hanggang 5 araw pagkatapos niyang iwalay. Ngayon dahil nga kulang kami sa bakante na paanakan ay di ang gagawin nga namin diyan ay pagkawalay doon sa inahin, ililipat na agad namin yan doon sa nursery dahil marami naman kaming bakante. At para hindi manibago ang inyong mga biik na iwinalay doon sa inahin, ang una nyo nga munang tatanggalin ay yung kanilang nanay. At hayaan nyo muna yung mga biik na mag-stay ng ilang araw doon sa kanilang pinaglalagyan. At napakadali naman nga ang iwalay nitong aming mga inahin, madali nga namin yang napapasunod. Ang tamang pagpapaakyat ng mga kaparmers ng buntis ay 1 linggo bago nga yan mga anak. Pero kapag ganitong may sitwasyon kami na kami ay naghahabol nung paglalagyan sa kanya, ay di ito nga pagkatapos iwalay ay lilinisan lamang at pagkatapos nga yung malinisan at na-disinfect, siguro mga 1 araw lamang ang itinatagal at lalagyan nga ulit iyan. Kapag ganito ay ang nangyayari ay minsan 3 araw bago mga anak, saka pala ang namin naiipaakyat dito sa farrowing. At dito naman sa gestating pen, dati ko ang nakalagay diyan ay mga buntis. Ngayon, kapag nailipat namin yan sa paanakan, di ang ilalagay naman namin diyan ay mga dry sow. At 2 lamang naman ang trabaho ng ating inahin, magbuntis at manganak.